La tita, tita! Sabi nila, ito yung dinadaanan nila na daan papuntang kanilang mga bahay na ay makita natin walang kailaw-ilaw. Ito yung pinakadelikado daw na daan dahil yun nga walang ilaw. So sana sa programa natin sa All Lights Village, tutulungan natin sila bigyan ng paraan para makakita papuntang kanilang bahay. Saan kayo nag-aani dito? Sa baba lang. Yun lang. Pag po ba pupunta po kayo sa pabalik-balik, gaano po katagal yung lakad niyo? Muna sa bahay. Punta po kami dyan sa mga kumapo namin ng dito. Wala naman sa pagkasanay ka, pagkabago-bago, parang mas matagal po. Yun lang ang challenge lang nila pag umaulan. Tapos sir, saan niyo po, ano po ba yung mga kamote o gabi? Saan niyo sir dadalhin ngayon? Hello guys! Nandito tayo ngayon sa San Jose, Tarlac City. Kumusta experience, sir? First time trekking. Accepted. Madali. Nakita yun! Ano, sir? Kumusta ang pagpunta sa sitio? Grabe ito, imagine nyo, ito yung dinadaanan nila everyday. Kaya, isisi natin para makapunta. Pero nga na. Sige lang po. Go lang. So kita naman natin gaano kahirap ang dinadaanan nila pabalik-balik para lang ibigay ang mga produkto nila o ibenta. Yan yung buwis buhay, no? So dito tayo ngayon sa kanilang tanim ng mga gabi. No? Kita natin, ito ang pangkabuhayan nila, ang tanim nila. Yan, no? Kita naman natin kung gaano tayo kalayo na dumaan na. Dito tayo kay sa pinya. Tama po ba, sir? Ito yung mga tanim natin. Gaano po ito kalawak? Mukhang hanggang dulo po ito. Oh. Ito po, no? Eh, sir. Yan, chief, oh. Yeah! Woo! Hindi pa, kulang pa. Nasa 1/4 pa po tayo. Buho. Buho pala, hindi buho. Okay, kamusta kayo? Ano kayo? Okay, ma'am. So, sabi nila, nakalahati na natin. Kalahati ng kalahati. Kalahati na po, sir, no? Ito nang gagaling yung mga honeybee, sir. Honeybee. Game? Wala, natin na. Okay na? Game. Tara. Puso lang ang kinukuha. Pwede na po ito kainin? Hindi, sir. Ay, dito. Puso ng saging. Puso ng saging. Ito po yung kinukuha niyo. Sige, sir. Nga lang. Iba yung pula naman. Kapag Puso ng lumabas saging. na gusto yan, pula na. Pag pula. Ano po tawag, sir? Puso ng saging? O, ano po yung sabi niyo kanina? Unggoy? Oo. Saging ng unggoy yan. Saging na unggoy. Ito. Sige, okay lang. Kaya natin to. Kaya natin. Kasi kung doon tayo tuman, sir, mahirapan tayo. Mainit nga. Sabi nga, dito sir, puro puro... Pwede na tayo doon. Sige, sir. Marami kang makikitang tanawin. Talaga, sir.
Ano po sabi nyo, ano? Kagawad? Yung kanina, ito po yung dinadaanan ng motor. Oo sir, yan. Dinadaanan ng motor yan. Napunta doon. Grabe. May mga karga sila na 70, 80, 70 60 kilo na ano. kilo. Kaya 50 kilo. Ano. Tingnan nyo, gaano kadulas. At kaano, Talagang sacrifice. kadelikado. Kawawa. Marami. Marami ng aksidente. Yung anak ko nga po, naksidente. Akala ko mamatay siya eh. Dumugo lahat, pati mata, ilong, Nahulog. Nahulog. Akala ko mamamatay siya noon. Dinala ko dun sa Tarlac. Lahat ng dinadaanan natin, dinadaanan din ng motor. Sabi nyo nga sir, di ba, may mga malalaki pang mga puno. Ay, marami. Marami kasi. Pero marami din mga illegal. Talaga. Pakilala ko lang ang ating security team from Security Bank. Si Sir. Okay, Sir. Sir Deck. Very challenging. Ayan. Tapos si Sir Edward. Ayan. Meron pang isa. Oh, Sir Alan from Security Bank. From Head of Operations. Woo! Galing. Gawa natin. Konti na lang. Nakalahati na natin. Pero, Ay, Sir, menu ako. May fan. may station. Pwede. Ay, mingas na dali na matatun tiyo na. Mabigat ang karga eh. Tignan mo sa sakripisyo ng mga tao. Nay, saan mo dadalhin yan, Nay? Sa baba po? Mga ilang oras pa po kaya, Nay? Ilang kilo yung bitbit mo, Nay? Hindi ko alam ko. Hindi ko pa alam sa kilogram. Merong 5 kilo kaya? Meron siguro. Sige, Nay, salamat. Tuloy lang po. Ilang kilo yung bitbit mo, kuya? Ilang kilo yan? May 20 yan? Ay, hindi asira. Nasa may 50. 50 yan? Oo. Ay. Sige, kuya, tuloy lang, kuya. 50 pala yan. Akala ko 20 lang. Sorry. 14, apat na 14 lang yan. Kuya, ingat. Kurkos ba yun? Kurkos. God bless you. Saan? Tayo po ay pupunta sa sitios Isapungan, sa sitio sa Bryan. Dito po sa Barangay Sulo, San Jose, Tarlac. Okay. Tayo po ay halos magdadalawang oras na pong nag-hike para po bisitahin ang mga community po doon. Kaya ngayon naman po, appreciate po natin ang ganda ng kalikasan. Napakarataan ka pala na sir. Sabi sir, parang malito. Hindi na wala sa pagkawal. Sinabi ko mga. Tao po! Pangalan nyo, tas ilang taon na po kayo, tas ano po yung posisyon po ninyo? Oo, madam.
Sige tayo. Sabihin ko madam sa'yo. Apo, pangalan. Ako po si... Ako po si Juani, Tribal Chieftain Juanito Paldurin na bilang tatay ng Sitio Pisapungan. Ang taon ko madam ay 81 na. Ilang taon na po kayong chieftain Mula 1998 madam hanggang ngayon. hanggang ngayon? Paano nyo po mailalarawan yung buhay po o yung sitwasyon po doon sa Sitio Pisapungan tsaka sa Sablayan po? Ano pong klaseng buhay po ang meron? Kasi madam, kaya ako madam, pumasok ako na bilang tatay ng lugar madam para ma-develop ko yung lugar at matulungan ko yung kababaryo ko natin dito sa Pisapungan madam. Ano po kaya yung pangailangan po nila doon? Anong sitwasyon po nila doon? Ang talagang kailangan kasi madam dito, daan madam ang muna sana kung pwede. Pangalawa yung ilaw. Para hindi mahirapan yung kapatid natin dito sa bundok madam kung magawa yon. Kung ano pong nararamdaman nyo ngayon nung nalaman nyo po na ang Global Peace Foundation, Security Bank at JCI po ay magbibigay ng solar para po sa inyo pong mga kasama po sa sitio. Ang madam, ang kalagayan ko madam kasi masaya ang kalooban ko madam na kayo ay sumuporta sa amin dito sa bundok. Sa tingin nyo po ano po yung magiging epekto nun na mabibigyan po kayo ng solar street lights saka solar lamps po sa mga bahay? Ano po kaya yung magiging epekto nun sa mga taga-sitio po? Ay masaya madam masaya ang kalooban nila. Kasi madam, ngayon nila mula noon kasi madam, hindi pa sila nakagamit ng ilaw na di kuryente. Ngayon lang madam. Kaya maraming salamat madam sa Panginoon Diyos ay nade-develop na ang tao dito sa bundok. Sumasaya na kami lahat. Paano po kaya makakatulong yung mga solar na ibibigay po? Sa trabaho, sa pag-aaral, paano po ito makakatulong po sa kanila? Sa akon madam, tungkol sa yung maibigay na madam yung solar kasi tungkol sa estudyante. Yan ang magandang maitulong sa mga estudyante madam yung ilaw kasi makapag-kuan sila sa gabi bago sila matulog. Yun madam, ang talagang kailangan. Bukod po sa mga estudyante, sa kabuhayan po nila, makakatulong din kaya po yung pailaw? Madam, talaga malakas ang maitulong madam yung ilaw kasi. Kasi madam, lahat ng tao madam at babae at matanda at bata, madam, masaya ang kalooban natin. Basta maliwanag ang bahay. Panghuli na lang po, ano pong mensahe po ninyo sa mga kasityo po ninyo ngayong nakakatanggap po sila? Meron ba kayong parang payo po sa kanila? Ang sabi ko sa kanila, magtulong-tulungan tayo. Sakali meron akong makausap na na tumulong sa inyo, dapat tumulong kayo rin para hindi naman sila mahirapan. Ganun ang sabi ko madam sa kanila. Ako po si Juanito Paldurin bilang Tribal Chieftain ng Sitio Pisapungan, Barangay Sulasan, Tarlac. Kitay, 1, 2, 3, cut. Unlock po kayo sa interview po, no? So, mga konti katanungan lang naman po. Una po kuya, maaari po ba kayong magpakilala po? Sabihin niyo po yung pangalan ninyo, edad, tapos kung saan po kayo nakatira. Ako po si Ingo Milagrito, nakatarangay sa Barangay Pisapungan na 1986, 39 years old po. Ilang taon na po kayo nakatira dito po sa Sitio Pisapungan? Matagal na po, madam din. Kasi pag-alagala lang ako kung pupunta ako sa magulang ko, ganoon po. Simula po noon, wala na po talagang kuryente po dito po sa lugar niyo? Wala po, madam. At ano po yung mga hamon po
o yung mga challenge po na kinakaharap po ninyo na ngayon pong wala pong ilaw po sa lugar po ninyo? Ano po yung mga hirap o problema po kapag wala pong ilaw sa bahay? Kung kami po ang tinatanong po ma'am, talagang mahirap po. Kasi madilim. Kung mga buho lang po ang pinagkukan namin dito, magsisindi kami sa labas para may lawan po kami na kakain ganun. Paano po ang inyo pong hanap buhay, pag-aaral po ng mga bata dito po ngayon wala pong ilaw? Mahirap po ma'am. Ang hanap buhay lang namin dito, mga nagtatanim ng mga gabi ganun po. Tapos binababa. Binibinta sa baba po, pagkuhan. Naglalakad lang po yung mga nanay namin dito, ganun po. Sa mga bata po, ano po kayang epekto ng wala pong ilaw? Mahirap ma'am. Kasi pag kuhan sila, pag lalo kung may bata na talagang yung nanganganak dito, mahirap po kasi walang ilaw, madilim. Paslight po yung ginagamit po ma'am pag ano po. Kung walang flashlight, walang magawa po. Titis na lang. Ano pong ginagawa po ninyo pag wala pong flashlight? Ano po yung source po ninyo o yung ilaw po ninyo sa gabi? Buho po ma'am, yung mga kuhan, sinisindihan po ng apoy po. Apo. Ganoon na lang po. Di naman po delikado po. Pag delikado po ma'am, pag linalapit mo masyado, dapat kontrol lang po ma'am. Sa labas lang po. Tsaka maaari din pong wala naman po nagkakasakit dahil po sa usok. Wala naman po madam. Okay po. Ngayon pong may programa po ang Global Peace, ang GCI, tsaka po yung Security Bank na magbibigay po ng solar. Ano pong nararamdaman po ninyo na isa po ang inyo pong pamilya po na mabibigyan po ng solar light? Kung kami lang po ma'am, nagpapasalamat po kami dahil bibigyan po kami ng ilaw dito sa bundok para maliwanag naman po yung mga bahay. Ano pong maitutulong ng solar light po sa bahay ninyo, sa kabuhayan, sa pag-aaral? Paano po ito makakatulong po? Malaki po yung matutulungan ma'am kasi maliwanag na po yung bahay po. Kahit anong oras kang kakain, pwede po ma'am kasi maliwanag na po. Nung dati pong walang ilaw, hindi po kayo nakakain paggabi. Mahirap po ma'am. Tignan mo yung picture ko nung binasa ko. Kaya kung may ilaw na talagang kahit anong oras na po. Kasi lalo pag kuwan dito, madam, pag walang bigas, nagkukuhan pa na magbabayaw. Gabi na pag matapos. Kaya ganoon po ang hirap dito po madam, pag walang ilaw. Pero kung may ilaw na, wala nang imposible ma'am kasi maliwanag na yung bahay po. Sa kabuhayan po ninyo, magkano po yung kinikita ninyo sa isang buwan? Kunti lang po ma'am. Sapat po ba? Kung minsan ma'am, nagkukulang nga po. Kasi wala naman nakaiba-iba dito, magtulong-tulungan na lang po sa trabaho, ganun po. Ano po ang pangarap mo, kuya? Kung ano lang po ma'am, maganda sana yung gumaan kunti naman yung mga trabaho namin dito para para medyo makatulong naman kami sa mga magulang. Ilang taon na po kayo nakatira po dito tayo sa sitio at kamusta po yung buhay niyo po dito? Mahirap ma'am ang buhay dito ma'am. Kung hindi ka magtanim ng gabi ma'am, walang hanap buhay. Ano po bang kabuhayan po ninyo? Pangunahin po kabuhayan niyo po dito. Yan ma'am, magkaingin ma'am. Magkano po ang kinikita po ninyo sa pagkakaingin po? Kung minsan ma'am, kunti naman. Kung minsan, marami-rami rin. Pag maganda yung bunga ng palay. Pero ngayon wala. Sapat po ba yung kinikita po ninyo para po sa pangangailangan ng pamilya po ninyo? Laging kulang nga ma'am eh. Tanong ko po tayo, ilan po ang inyong mga anak? 10 ma'am. 10. Opo, isang babae lang. Siyam yung mga lalaki. Ilang taon na po yung panganay ninyo? 1996 po pinanganak ma'am yan. Yung panganay. Nagtatrabaho na po. Nandun sa baryo ma'am. May asawa naman, may Sarili tatlong na rin anak. po pamilya. Opo.
Sa bahay niyo po ngayon, ilan na lang po yung anak po ninyong kasama? 6 po, ma'am. 6. Nag-aaral pa po lahat? Walang nag-aaral sa kanila, ma'am. Malayo kasi, ma'am. Yung dalawa po, nagtatrabaho po dun sa itikan. Yung dalawa. Yung bunso po ninyo, ilang taon na po? Yun, 4, ma'am. Yung kasama namin kanina na maliit, ma'am. Tapos hindi po sila nakapag-aral po? Hindi po, ma'am. Dahil po? Sa hirap ng buhay, ma'am. Ako si Baon Gang. Tay, tanong ko lang, lalo na ngayon, palapit na yung Pasko. Ano po ba yung itsura ng Pasko nyo dito tuwing ano? Paano po kayo celebrate? Kung may kunting pangsalo-saluhan, sir, dito na lang kayo sa bahay-bahay namin dito sa bundok. Alam mo yung ginaanan nating kabayan? Mas masaya pa dito, sir, kaysa dyan sa baryo. Maingay po dyan sa baryo. Pero may, kahit wala pong kuryente o wala pong ilaw, mga gabi nag-celebrate pa rin po kayo o nakipagsalo-salo? Opo, sir. Ngayon, Tay, dahil na ngayon may makakaroon tayo ng solar street lamps. No? Ano po yung pakiramdam mo? Ano po yung nakikita nyo ngayon? Lalo na may solar street lamp tayo dito sa bayan, sa area na po na to, sa city na to. Sana, sir, kung magbigyan ng ilaw. Maraming salamat po, sir, kung may ilaw na. Paano po yung makakatulong po ba? Makakatulong talaga, sir, dahil madilim po dito sa amin. Ano po ba yung usual na ginagawa niyo pag madilim? Ano po yung ginagamit niyo? Yung mga, sir, flashlight. Magsisindi ng buho. Pag lobat yung flashlight, magsindi ng buho, na lang, gatong. Mahirap po talaga. Maggagatong sa labas, sir. Para maliwanag yung bahay. So, makakatulong naman. Paano po makakatulong yun? Kumbaga yung mga solar street lamps sa pangkabuhayan niyo po o sa pang-araw-araw niyo po? Maganda naman, sir, yung kaya maganda kung may ilaw talaga. Kasi lalo na paggabi, wala namang kuryente dito sa amin. Mas maganda na lang, sir, solar. Iwas aksidente rin ho, no? Kumbaga, lalo na po sa mga nagmamotor rin na mga So, sa mga bata po, paano po makakatulong na may ilaw na po? Makakatulong po ba ito sa mga bata po na anak po ninyo? Makakatulong po, ma'am, sa kanila dahil makapaglaro sila kahit gabi, ma'am. Maliwanag na yung mga labas ng bahay. Dahil wala pong ilaw, maaga po kayo natutulog? Opo, ma'am. Maaga pong manghapunan, ma'am, dahil walang ilaw. Kaya dumami yung bata. Ano pong pangarap mo, tatay, sa buhay, sa pamilya mo? Marami sana, ma'am, kaso baka hindi na rin Kaya pa rin tayo. Ano po yan? Ano po ba? Walang imposible. Sige po, ano po yung pinakapangarap niyo po sa pamilya po ninyo? Ang pangarap ko sana, ma'am, dahil malayo dito sa amin yung sana, karoon ng maraming kalabaw, pangpahila ng mga gabi. Yun lang, ma'am. Suporta po sa pangkabuhayan talaga. Opo, sir. Ito, Tay, dahil malapit na mag-Christmas, malapit na mag-Pasko, ano po yung Christmas wish nyo? Yun nga, sir. Sana, sir. Kalabaw. Ilang sana, kalabaw? Sir. Kahit isa lang, sir. Isa lang? Yun. Hanap tayo dyan. Kalabaw. Sige, kasi malayo itong pagbuhatan namin ng gabi, sir, kasi sa mga anak mo, tay, anong pangarap mo? Gusto mo bang makapag-aral pa sila? Sana, ma'am. Gusto ko sana makapag-aral sila, ma'am. Pero wala naman kayo magawa. Walang ma'am. Walang budget. Hirap na dire-diretso na Pero yung mga bata po, gusto nila sana mag-aral. Opo, ma'am. Pero may mga nakapag-elementary naman po. Sa Wala, ma'am. po talaga. Wala, ma'am. Tumutulong na sila sa inyo po. Opo. sa pagbubuhat. Ganyan na lang, ma'am. Magtanim. Kung kaya niyang magtrabaho, magtatrabaho na sa bundok. Tanim ng gabi.
para makatulong sa magulang, ganun ma'am. Sige tayo. Ako po si Fernando Bao, nakatira sa Barangay Sablayan. 50 years old na po. 1, 2, 3, go! Hello, ako si Rich Traballo from JCI Manila. Dito tayo ngayon sa Sitio Sablayan kung saan gaganapin ang ating All Lights Village. Kumbaga, magkakaroon tayo ng 10 solar street lamps na ilalagay ho dito. Ngayon po, dito po tayo sa bahay ng isang mga villager or tumitira ho. Kakausapin ho natin para lang malaman kung ano po ba yung kanilang kalagayan. Tara! Yung sa programa ho nating All Lights Village, alam po namin na kumbaga mag-install tayo ng solar street lamps. Gusto lang po namin malaman, pag wala po bang ilaw, ano po ba yung usual na ginagawa nyo ho dito pag wala pong ilaw? Flashlight na lang po, boss. Flashlight na lang? Ano ka flashlight ho kayo? Ay, sa bagay may generator pala sa loob, battery, no? Okay. So at least kumbaga may kahit pa paano. Pero pag gabi usually ano talaga tutulog na kayo para ano. Opo. So tingin niyo po paano po ba makakatulong po yung solar street lamp sa inyo? Lalo na po sa community po ninyo dito sa sa bundok. Malaking salamat po kasi boss. Biglang na po yung barangay namin kung magkakaroon po ng ganon. Malaking salamat po namin kasi sir kahit anong hirap na maliwanag na yung yung dito bahay. sa okay. Ano po ba epekto pag kunwari maliwanag may mas madalas po ba kayo makakalabas o mas makakaano? Madalas na pong boss. Katulad sa amin dito ngayon kung walang bigas nagbabayo na lang po kami ng palay, ganoon po. Kahit gabi pwede na kaming magbayo po. Para kasi, makapagtrabaho rin, no? Kasi maliwanag na po. So late na kayo makatulog pag gano'n. Late na. Kasi may ilaw na eh. Opo, sige po. So maraming salamat po, no. So yun nga po, magkakaroon po tayo ng installation sa November 22. Yun, dito naman po kayo, di ba? So magkasama-sama po tayo. Sige po. Salamat po, ano. Ayan, una po kagawad, maaari po ba kayo magpakilala? Sabihin niyo po yung pangalan ninyo, ilang taon na po kayo, ano po yung posisyon po ninyo, at saan po kayo nakatira? Ako po ay nakatira sa Sitio Pisapungan, Barangay Sula. Ako po ang aking posisyon ay isa po akong kagawad ng Sitio Pisapungan. At ang hadikain ko po sa lugar namin ay makatulong sa aming kapwa-tao katulad sa lugar na to na malayo sa mga pailaw, kaya po nahihirapan din sila sa lugar na to, kaya nag-aalisan yung iba, kaya siguro kung may ilaw na babalik sila dito ulit. Ano po yung mga hamon po na kinakaharap po ng mga nakatira po dito sa sitio? Ay, kung sa hamon, madam, marami talaga, sobra. Kapag wala nang makain dito, kamuting kahoy, at tapos yung mga gabi, ginagawa namin tawag nito, yung sa Ilocano, linilingta, gano'n. Tapos kapag may palay naman, binabayo namin ng kamay para maging bigas. Yan po ang hirap namin dito kapag umuulan. Kawawa naman po yung mga tao, lumalalim yung mga ilog, tatawiran, puro buhay. Pag nagbaba kami ng mga kailangan namin na produkto tulad ng gabi, luya, marami pa pong hirap bago makarating sa baba. Ang masakit pa, yung mga bumibili, kung minsan minumura pa nila, kinukulangan sa presyo, dinadaya. Pero kako sa mga kabaryo ko, magtiis lang tayo, baka sakali sa langit siguro mayaman. Yan ang palagi kong sinasabi sa mga kabaryo ko na huwag kayong gagawa ng masama, kailangan puro mabuti lang para hindi tayo makagawa ng mga bagay na hindi ka nais-nais, para walang problema tayo sa ating komunidad. Kaya kung ano man yung nasa atin, mahalin na natin, kako. Hindi basta mahalaga, lumalaban tayo ng parihas, kako. Kaya itong lugar na to, sa taas nito at sobrang hirap na lugar na to, sacrifice lang talaga, madam, ang buhay namin dito. Kaya yung mga tao dito, kung minsan, naghahanap din po ako ng pwedeng tumutulong, tulad sa pagtatanim, kung ano-anong klaseng tanim, pag-aalaga ng hayop. Kung minsan,
Mayroon, kung minsan wala. Kaya hirap na hirap din kami sa lugar na ito, madam. Kapag nakakapanood naman kami sa TV ng katulad ng mga mayayaman na kung anong kuwan, kako, ay, ganyan talagang buhay. Basta buhay natin, ito lang. Pag na natin pakialaman ng mga yan. Kung ano yung atin, yun na. Ako naman. Bale, ilang oras po ang travel po ng mga taga dito po para maibaba po nila yung mga produkto po nila? Ay, umaabot ng kwan, madam. 3 oras, kalahati, ganyan. Sa paglalakad po? Opo, sa paglalakad. Kung mabigat yung karga mo, umaabot ka ng 4 na oras. Siyempre, pahinga, palaging pahinga sa bigat ng karga. Pagdating sa bayan, o kaya pagdating sa bibili, papalitan naman nila ng bagoong, papalitan nila ng bitsin, asin, bigas. Yun ang iaakyat na naman namin. Mabigat din na naman. Pagdating dito, pag nakapahinga ng konti, maghahanap buhay na naman. Mga 3 araw, pag naubos na, baba na naman. Ganyan ang ginagawa namin dito, madam. Kaya, kako, itong hirap ng buhay natin sa lupa, basta magdasal lang tayo sa Diyos ka. Yan lang naman ang pag-asa natin sa buhay. Specific po sa ilaw, ano po yung mga hamon o problema po kapag wala pong ilaw sa community? Ano kayang epekto po nito? Malaking epekto, madam. Kasi tulad kapag nagbabagyo o kaya walang buwan, alas 3, alas 4, nagluluto na sila ng pagkain para maaga silang kumakain. Pagka madilim na kasi, wala naman ilaw, puro lang yung paratan nga sinasabi nila, yung galing sa damit na ilaw. Tapos kapag wala kang mapambili ng gas, ginagawa nila, yung mga kasama kong kabaryo ko, yung kahoy, sinisiga nila. Doon sila kumakain, nakapaikot sila doon. Tapos kapag gabi na, mga alas 7, tulog na silang lahat noon. Ganon ang ginagawa kasi wala naman ilaw. Pero kung mapapabigyan kami ng mga ilaw, medyo gaganda ng aming mga buhay kasi makakapagtrabaho pa kami kahit gabi. Katulad yung pag naghukay kami kasi ng gabi, linilinis pa namin yan, madam. Umaga pa lang, naglilinis na. Pero kung may ilaw, kahit sa gabi, pwede kang maglinis kasi may ilaw. Yun ang magkaganda nun. Malaking may bibigay sa amin yun, madam. Kasi hindi na kami maaga natutulog. Kasi kung walang ilaw, madilim. Siyempre, tulog na kaagad. Yun ang ginagawa namin dito. Sa mga bata po, ano po kayang epekto kapag nabigyan po kayo ng solar light? Ay magkakaroon. Paano makakatulong? Ay malaking tulong yun, madam. Makakapaglaro sila ng gabi. Kasi iba yung impact kasi ng ilaw sa gabi. Pwede silang maglaro ng gabi dahil may mga ilaw na malinaw. Pwede silang, siguro kung halimbawa, So, paano po makakatulong po ang ilaw po para sa mga bata? Malaking tulong sa mga bata yun, madam, kasi ang kagandahan noon, makakapaglaro sila kahit gabi na. Hindi katulad dati na dito sa lugar namin, pag dumilim na, tulog na yung mga tao. Pero kapag may ilaw, medyo gabi na bago matulog. Kasi pwede na silang maglaro kasi may ilaw na May maganda ng makikita yung mga bata. Makakapaglaro na sila. Yung matatanda naman, yung gawain nila sa araw, pwede na lang gawin sa gabi. Tulad yung paglilinis ng gabi, paglilinis ng luya, at paglilinis ng mga kamuting kahoy. Yan mga trabaho namin dito kasi, madam. Ginagawa namin sa gabi, linilinis namin yan ng brass. Katulad yung luya, ginaganyan namin ng brass yun. Kung may ilaw, kahit gabi na, pwede na. Yan yung ma'am. Panghuli nga lang po, ano po ang pangarap ninyo sa Sitio Pisapungan bilang kanilang kagawad? Ay, sa totoo lang, madam, ang taas ng pangarap ko sana. Gusto ko sana na kung ano man po yung ginagawa ng mga taga-bayan, ganun din po sana ang magawa namin. Kasi sa totoo lang, karamihan dyan sa kabaryo ko, hindi nakapag-aral. Hanggang
grade 6. Wala man, madalang lang yung makapag high school kasi kulang talaga sa pinansyal. Pagkain, siyempre kung sino ba naman, mag-aaral, kanin lang ang baon mo, wala ka man pera, asin, paano papasok yung pag-aaral doon? Kaya mahirap madam, talaga totoo lang. Kami mga bata balutin lang nila ng dahon ng saging yung pagkain namin. Tapos lalagyan lang nila ng asin. O, yun ang kinakain namin nung nag-aaral kami. Pero kapag ganun pala na pagkain, parang hindi pumapasok sa utak mo yung karamihan na pinag-aaralan. Kaya kako, kung makagawa lang tayo ng ibang paraan para... Kasi karamihan sa mga bata dito malnourished kulang sa nutrition. Kaya yung mga pag-aaral nila, parang mga bobo sila. Kung minsan, grade 6 na, di pa marunong magbasa. Kasi yun nga, walang nakakain na maayos. Yun ang buhay namin dito, madam. Talagang sobrang hirap. Specific po sa lugar, pangarap niyo bang magkailaw po dito? Maabot ng ilaw, sasakyan, daanan po? Oo, madam. Yun ang number 1, daan. Kasi para yung mga produkto namin, luya at gabi, madala namin mabilis sa pamilihan. Kasi kapag kita nyo naman yung daan natin, yung dinaanan natin, sobrang hirap. Buwis buhay na sinasabi nila. Pwede kang madapa doon, mamatay ka na, o pwede kang mahulog sa bangin. Siyempre, sacrifice talaga, madam, para kumita o makabili man lang ng kahit pilis lang, bagoong, na pwedeng ipanglaban sa kanin. Yan lang naman ang buhay namin dito. Sa mga produkto namin dito na gulay, siyempre, sawa na rin kami kasi yun lang ang palaging nakikita, yun lang palaging inuulam. Kaya gusto naman namin makatikim ng iba, magpagod ka talaga. Yung mga anak namin naman, pag nag-aral, siyempre walang baon. Wala. Kawawa din sila. Kaya hindi sila masyadong nakakapag-aral. Yun ang buhay namin dito. Salamat po. Panghuli na lang po. Tingin po kayo sa camera. Sabihin niyo po yung pangalan ninyo, tsaka yung posisyon po ninyo, tsaka yung... Ako si Roberto Paras, tribal kagawad ng Sitio Pisapungan na humihingi ng sana po mabigyan po kami ng aming mga pangangailangan sa lugar na to. Marami pong salamat. Trigo, tira. Nanay, una po, salamat po, pinanlakan niyo po kaming ma-interview po kayo. Opo, Una madam. po sa lahat po, nice po namin kayo makilala. Pwede niyo po bang sabihin yung pangalan po ninyo, at ilang taon na po kayo, saan po kayo nakatira? Dito talaga, madam, yung aja imbaga na taon. Ajay tawon ko, madam, talaga nga hindi anjak ammo. Anjak ammo talaga, madam, nga isumsumbat ko ijay. Okay na po. Ano pong pangalan po ninyo? Violeta po, man. Si Nanay Violeta, may asawa po kayo? Mayroon po, ma'am. Ilan po ang anak po ninyo, nanay? Ay, 10, madam. 10. 10? Opo. 10 po, kasama niyo po lahat ngayon sa bahay? Hindi na po, madam, yung 2 kasama ko kasi walang asawa yung mga lalaki. Okay po. So, yung kasama niyo po sa bahay. Ilan po kayo nakatira po sa bahay ninyo dito? 4 po, madam. Sino po? Kayo po, asawa po ninyo? Opo, madam. Tapos ang 2 anak po? Opo, madam. Apo po ninyo? Opo, madam. Okay po. So, paano nyo po mailalarawan po yung buhay po ninyo dito sa Sitio Pisapungan? Kamusta po? Ano po yung mga hirap at sa kabuhayan po, sa daan, sa buhay po ninyo? Kamusta po kayo? Kastoylat ta, madam, no, makwate biyag me, awalat ta. Madin ako. Di ka ibig. Okay lang, bebe. Mahirap po bang wala pong ilaw? Ay, narigat nga rod, madam, awan silaw mi dito. Ata, madam, ni bulo. Kapag walang kwan, ata, tiyo. Pag silaw mi nga mangan, adaamang silaw mi. Malublubat, awanon, maidopon, alas 7, awanon. Una amang tood, ginatang ko ti kuha, surok sa nga ribo. Dagos mo, malubat.
Iso nga numangmangan kami ko, agpasgad ti bolo. Kung bibigyan po kayo ng solar na ilaw po, yung solar po, ilaw Opo, po madam. siya. Opo, madam. Ano pong maitutulong nito sa inyo pong pamilya? Kung meron na po kayong solar, street lights, yung may poste po ng kuryente, may ilaw, sa bahay nyo rin po, meron pong ilaw. Dakkel nga salamat dakkel ti salamat ni madam ano maitkanda kami isilaw dito sa bundok. Agpasalamat kami madam kanyayo tani adayo kayo ampay ta nakadanong kayo itoy nga mantud ti silaw nga tulong nyo kanyami nga marigrigat. Sa mga bata po, paano po makakatulong yung ilaw? Makakatulong po ba sila sa pag-aaral po? Nag-aaral po ba yung mga bata? Ay, wala po madam. Walang nag-aaral po dito madam mga bata. Pero pangarap nyo po ba makapag-aral? Opo madam. Bakit hindi po nakakapag-aral ang mga bata? Yung mga apat nga anak ko po madam, tapos na pong nag-aral yun, nag-asawa sila, dalaway na. Pero bakit po hindi nakakapag-aral po yung mga bata po sa city? Hindi ko po alam madam. Na sulpong da madam ti anak ti baluga. Di da kayat agpaisuro. Ure kayat da nga agiskwela. Un ama, dagijay anak ko dito, ay maparparigat da ko dagijay apo. Panghuli po, Nanay Violeta. Tama po, Violeta po, no? Opo, madam. Ano po ang pangarap ninyo sa inyong pamilya, sa sarili nyo po? Ano pong pangarap ninyo? Gusto nyo pong matupad sa inyong pong buhay? Gusto ko or sana? Kaya't ko kumati ko, madam, ano? Hawam mo rin. Ano po yung gusto nyo po sa hinaharap? Na sana po magkaroon po kami ng ganito? Ano po yung pangarap ninyo? Okay lang po kada talaga yung naiisip nyo pong pangarap. Wala namang imposible po. Pangarap nyo po bang magkailaw? Jay, madam. Kaya't may tiagda silaw na dito. Ita ano nalawag. Ito ayam mi, bundo. Damuag, amon. Ato'y launay madam te kwa. Narigat ito'y ayam mino. Nanay Violeta, ano pong kabuhayan niyo po pala? Kabuhayan niyo mag-asawa po? Ay, ako madam, agbulmula kami ti aba. Napirdemot madam, naluntot. Awan ti mailako mi madam, ta naluntot. So nga kakaasi kami madam, ta awan mo ti kwa, pagbiro kami dito. Awan ti mailako-lako mi. Makakatulong po ba yung ilaw sa kabuhayan po ninyo? Doon madam, makatulong aday madam. Siyempre no, nalawag ka, no mangangka ka, nasingot ka. Ako po, si Violeta Mirigleto, nakatira dito sa, Sablayan. So hi again, I'm Rich Trabalio. I'm from JCI Manila. So I just want to thank our partners po no for giving us this experience no. Talagang nalalaman ho natin ang mga araw-araw na ginagawa or araw-araw na dinadaanan ng iba't ibang mga mamayanan dito sa sa city or sa ating barangay no. So again nasa sitio Sablayan ho tayo ngayon and mahirap umakyat ho. Kung nakita niyo yung videos from sa simula hanggang paakyat, naka 2.5 oras po kami paakyat. No, imagine na lang po natin, halos everyday po ang dinadaanan nila. No, para lang makapunta sa bayan o di kaya makapag-transact sa mga pangangailangan nila. No. So yun lang, again, very eye-opening to and sana makatulong po yung ating programa, All Lights Village, again with GPF, JCI, and together with our partners SBC, Security Bank, Megawide, and other partners. No? And we hope this would also help improve the community's lives and hopefully
mas mapabuti po natin ang kanilang kalagayan. I'm Dek Base from Security Bank. So may mga kasama ko dito sa Security Bank din, particularly sa security. So experience sa pag-akyat dito is very challenging, lalong-lalo na sa mga baguhan, yung mga hindi talaga sanay sa trekking. So very challenging kasi dapat well prepared, physically fit yung mga akyat dito. Then yung mga gadgets nila is talagang prepared talaga. May tubig. Unlike sa amin, hindi kami prepared. So wala kami dalang tubig. And wala rin kaming dalang any gadget. So ang advice ko sa mga akyat dito is talagang mag-prepare, physically fit again din yung mga gadgets nila. Yung mga tao dito is sanay na. Nakasalubong namin yung mga residente dito is ilang sako yung pasan-pasan nila. Dumadaan sila sa mga matatarik na daan, mga muddy, mga ilog, pero sanay na sila, nakakaawa. Pero good thing lang na mas nakakaawa yung sitwasyon nila, pero mas maswerte sila dahil very physically fit sila compared sa amin.